Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yuhu! Gising! Gising na mga kaibigan, Radyo Mindanao na. Chismisan Blues na tayo ngayon, isang oras na komentaryo at opinyon. Ito po ang inyong balingkod, Papa Al, nagsasabi isang mainit na hapon sa ating lahat. Sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sabah, Malaysia. Sa Central Mindanao, Sultan Kudarat, Maguindanao Province, North Cotabato, napapakinggan tayo dyan. Malakas na malakas hanggang General Santos City. Ang dami nating chismis ngayon. Meron tayong nakawang chismis sa Banana Republic. Sino ba tong antayin niya mga kaibigan? Meron tayong ibububwit. Alam nyo ba mga kaibigan, merong dalawang radio reporter ang nagreklamo. Inireklamo nila yung isang hepe ng pulisya. Inireklamo ng dalawang bombo reporter sa General Santos City ang isang hepe ng pulisya dyan sa Cotabato, sa South Cotabato Province. Ayon sa pahayag kanina ng bombo radyo ay nagtungo umano sa pulisya ang mga reporter nitong sina Jojo Bacalanmo at Edna Mendoza kahapon upang alamin yung estado ng kaso ng dalawang barangay kapitan na dinakip dahil sa alegasyon ng droga. May narinig daw na usap-usapan ng bombo radyo na binibigyan ng special treatment. Itong di umano'y itong dalawang barangay kapitan na natokhang. Ngunit nairita umano ang hepe ng pulisya na nakilalang si Chief Inspector Giovanni Ladeo sa mga pagtatanong ng dalawang reporter at nagalit ito mga kaibigan. Hanggang sa magpaputok ng kanyang baril sa loob mismo ng himpilan, sa loob mismo ng opisina nitong si Ladeo. At hindi pa nasihan dyan mga kaibigan, hinamon pa ng suntukan itong si Bacalanmo. Itinanggi naman ng naturang police officials ang alegasyon at sinabing accidental firing lamang ang nangyari. Ngunit kanina mga kaibigan ay inilabas ng bombo radyo ang buong audio recording ng naganap. Nabatid na sinibak na sa kanyang pwesto itong si Chief Inspector Giovanni Ladeo habang patuloy ang investigasyon ng Provincial Police Office sa naturang kaso. Nakakuha ng Radyo Mindanao yung transcript nitong bombo radyo, itong secret recording na ginawa ng dalawang reporter habang nasa loob sila ng himpilan ng pulisya. Sa Tagalog transcript ng audio recording, Cebuanong usapan ito at
nag-translate na lang yung bombo radyo upang maintindihan ng buong mamamayan. Dahil tinatanong nga, meron bang special treatment talaga yung dalawang barangay kapitan? Sumagot naman tong sila Deo, yung hepe ng pulisya. Sabi niya, bakit? Dapat pa bang ibalita niyo yan? Sagot naman ni Jojo, itong si Bakalan mo. Yan ano nga pala ang status, sir? Sagot pa ni Ladeo. Kung tayong ibaybas sino ang hindi magreklamo na ipasok kapitan yan, lintek putang. Sabi pa ni Jojo, yung reporter, bakit ano pala? Sagot naman itong pulis, subukan mong ipasok yan. Ano ang masabi ng lokal? Siguro itong local government. So tanong pa ng reporter, so parang na-pressure kayo, ikaw ang na-pressure ngayon. Dito na pumutok yung baril. And then sabi pa ni Ladeo, ako pa ang sinisisi nyo, tignan nyo naman ang maayos. Tubag pa sa reporter, hindi naman ganun, sir. Sulti naman dayon si Ladeo. Kung ibaybas ko kayo, tignan natin kung sino ang magaling o sino ang maghiling. Mabait naman ako kung may humiling. Ngayon ay hindi ko maintindihan. Subukan yung ipasok ang mga yan sa karami-rami ng mga adik na nakapasok sa kulungan na kung ipasok mo dyan, anong mangyari dyan? Kung mamatay ang mga yan, hindi nyo maintindihan. Trabaho nga lang tayo. Sabi pa nung hepe. So sagot naman ulit itong reporter na si Jojo. Pinuntahan ka namin dito tapos pinaputokan mo pa ako. Sagot pa nung hepe ng pulisya, yan nga ang lumabas sa media. Pinapa-explain na tayo doon sa region. Tama ba yan? Kasalanan ko ba yan? Sinong hindi mainis niyan? Oh, Diyos ko. Iniwanan niyo ako ng tao tapos ngayon ang iipitin pa. Tanong pa ni Jojo, sino pa talaga ang magkustodiyan yan, sir? Sagot pa ng pulis, isipin nyo kahit sino pa. Iwanan ka ng tao ngayon na sinisisi. Hindi nyo nakita, napakaraming accomplishment namin kahapon, napakaraming search warrants. Yun, nakita nyo? Sagot pa ni Jojo, yung bombo reporter. Na-report na namin yan, sir. So nagpalitan, sabi pa nung palitan ng sagot. Sabi pa nung hepe ng pulisyang si Ladeo, paano kayo makatulong yan? Pinagsisikapan natin ma-implement ang double barrel. Maparami ang mag-surrender, parang nawala na ako ng malay. Narinig mo kanina, nag-usap kami ng aking deputy para mabawas-bawasan. Barilan na lamang tayo kung sinong matapang dyan. Sagot pa nung si Bombo Radio reporter na si Jojo, ako walang baril, hindi ako lalaban. Sagot pa nung hepe ng pulis, suntukan para mawala na ako ng malay. Ano naman ang ibalik mo sa akin? So nainis na ako Naganap mga kaibigan itong insidente kasabay ng paglabas ng kautusan ni Tatay Digong Rodrigo Duterte na bibigyan ng protection ng lahat ng kawani ng media sa bansa mula sa lahat ng mga banta sa kanilang buhay at karapatan. Grabe na-iskandalo ngayon itong hepe ng pulisya mga kaibigan sa Pulumulok, sa bahay ng Pulumulok sa South Cotabato. Itong si Chief Inspector Giovanni Ladeo. Naku, alam nyo, itong mga pulis, hindi nyo kalaban ng media. Katuwang ninyo yan sa inyong trabaho. Kaya nga tinawag ang media na Fourth Estate. Fourth Estate yan mga kaibigan. Partners ang media ng ating pamahalaan, ng ating mga law enforcement agencies, ng ating militar, ng ating mga government, lahat ng ahensya ng gobyerno. Kung walang media, sino ang mag-report sa mga accomplishments ninyo? Well, anyway, sinibak naman sa kanyang pwesto itong si Chief Inspector Giovanni Ladeo. So, tignan natin kung ano ang mangyayari. Sana naman maayos na ng maigi to. Pero wala pang pahayag ang National Union of Journalists of the Philippines at ang kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas at gayon rin ng mga press clubs dyan sa Cotabato at sa General Santos City. So hintayin natin ang development yan mga kaibigan. Sana maayos yan at maiwasan na ang ganitong klaseng skandalo. Kung wala naman na tinatago, di ba? Bakit magagalit? Imagine, magpapaputok ka sa harapan ng isang reporter.
Pero tinatanggi naman to ni Ladeo at accidental firing lamang daw umano yun. Ibig sabihin niya, nakahawak ka sa gatilyo ng 9mm mo. Ay, nako. Anyway, mga kabiyan, sa iba pang balita na iligtas ng Philippine Coast Guard ang mahigit sa 50 mga pasahero ng isang motorboat matapos itong tumaob sa karagatan ng bayan ng Siasi. Ang Siasi ay nasa lalawigan ng Sulu. Malayo to pero napakaganda ng islang yan, mga kaibigan. Walang inulat na nasawi o nalunod sa aksidente na naganap kahapon. Ngunit sinabi naman ng Coast Guard na walang permiso ang motorboat na pumalaot. Tanong dyan bakit hindi nalaman agad ng Coast Guard na pumalaot itong motorboat? Diba? Tumaob umano itong motorboat dahil sa malalaking alon at malakas na hangin. Matapos na lumisan sa isla ng Siasi. At maraming mga motorboat, mga kaibigan, ang bumabiyahe sa karagatan ng Sulu at karamihan sa mga ito ay colorum at walang mga life vest. At karamihan sa mga motorboats ay bumabiyahe sa mga magkakalapit na isla. Wala namang pahayag ang Philippine Ports Authority o ang Maritime Industry Authority, gayon din ang Maritime Police sa naturang problema ng mga colorum na motorboats. Diyan, hindi lamang sa lalawigan ng Sulu. Marami rin yan sa Basilan at sa Tawi-Tawi. Lalo-lalo na sa Tawi-Tawi. Diba? Dahil ang mga iba dyan talagang bumabiyahe papuntang Sabah, Malaysia. Ay, nakikinig pa rin, mga kaibigan, sa Radyo Mindanao, dito lamang sa Radio Philippines Network. Sa Zamboanga City, 1008 sa inyong AM band. At malawak ang nararating ng Radyo Mindanao. Dahil ang tapo ng RPN ay nasa 10K yata. Kaya umaabot kami kung saan-saan. Hanggang Tugigaraw, mga kaibigan, sa Cagayan Province, sa Northern Philippines. Napapakinggan ng Radyo Mindanao dahil sa shortwave radio number 2. Maraming nagte-text mula sa Samal Island, sa Davao Province. Yung mga taga Blue Jazz Beach Resort and Water Park lagi naka-antabay sa atin. Pero mga kaibigan, ito na yung chismis natin. Napulot natin to sa Banana Republic. Sino tong isang opisyal? Naku po, isang opisyal ng Banana Republic. Ano bang posisyon nito sa Banana Republic? Nagkaroon daw ng parang event. Itong opisyal na to ng Banana Republic, ay nako, habang meron daw event dyan sa Banana Republic at may konting kainan, hinawakan ba naman yung yung balakang ba to o puwetan? Siguro sa balakang, pero sakop na rin ang puwet doon nitong Miss Banana Republic. Tapos itong opisyal ng Banana Republic, nasa likuran pa nitong si Miss Banana Republic habang hawak-hawak niya ang balakang nitong si Miss Banana Republic na inimbitahan sa naturang kainan. Grabe ka naman. Bakit mo naman hinawakan yung balakang? Napakatanda mo na. Batang-bata pa si Miss Banana Republic. Di ka ba nahiya niya? Official ka pa naman ng Banana Republic. At ayon sa ating mga babuet, mga kaibigan, parang feeling proud na proud pa itong official ng Banana Republic. Siguro to DOM. Dirty Old Man. Imagine, pati ba naman yung si Miss Banana Republic ginaid mo pa, inawakan mo pa yung balakang, tapos nasa likuran ka pa. Napakalaswa. Kagulat-gulat, mga kaibigan. Yan ang ay nako. Siguro kulang to sa hada. Itong opisyal ng Banana Republic. Sa susunod, wag nyo nang imbitahin yan. Nako. Dahil nababastos yung mga babae. Mabuti na lang itong si
Si Miss Banana Republic siguro natunugan niya pero wala siyang magawa para hindi mapahiya itong opisyal ng Banana Republic na humawak sa kanyang bandang baywang. Hindi lang sa baywang kasi ang timbre sa atin pati ang lapad ng kamay ang baywang sakop yung isang pisngi ng puwet. Grabe ka naman. So sa susunod bantayan ninyo yan. Yung isang opisyal ng Banana Republic na umattend ng isang kainan, ng isang event dyan sa Banana Republic at hinawakan sa kanyang balakang, sa kanyang wet poo, isang pisngi ng wet poo itong si Miss Banana Republic. Talagang going bananas ka na, sir. Laking lalaki pa naman itong si opisyal ng Banana Republic. Ay, sus, kaluoy. Alam niyo ba mga kaibigan na panay-panay na naman ang blackout dyan sa Zamboanga City. Hindi lang nagba-blackout, bumababa pa yung kuryente. Yung voltahe ng kuryente. Ano kayang problema? Napakadaming problema nitong Zamboanga City Electric Cooperative. Tapos ngayon meron pa silang isinusulong na IMC. Wow. Para itong management contract, umahanap sila ng isang kumpanya na siyang magmamaneho sa Zamboanga City Electric Cooperative upang maging efficient ang serbisyo ng Samselco. Pero ang gusto naman ng Samselco, i-retain yung mga members of the board. Antindi yung mga sirs. Dapat kayo ang unang sibakin dyan. Itong mga members ng board of directors ng Samselco. Dapat kayo ang unang sibakin dyan. Kasi kung maayos ang trabaho ng Samselco board, hindi nyo kailangan magkaroon ng IMC. Hindi nyo kailangan na magkaroon ng isang kumpanya, ng isang korporasyon na hahawak sa management ng Zamboanga City Electric Cooperative. Yun ang problema. Ang problema nasa liderato. Nasa liderato, kaya nga management. Diba mga kaibigan? Lubog na lubog sa utang ang Zamboanga City Electric Cooperative. Daming utang. Ang daming skandalo pa in the past. Ilang mga managers na umupo dyan. Upo, tanggal, upo, tanggal, upo, tanggal. Ay, nako po. Kaya kung magkakaroon ng eleksyon sa board of directors, huwag kayong magpapadala sa mga pangalan na matagal yun ang nakikita sa tabi-tabi. Isipin ninyo kung meron silang kakayahan na manilbihan, magserbisyo para sa mga member consumers ng Samselco. Ngayon, kung magkakaroon ng bagong management yan, magkakaroon ng IMC. Pero nakaupo pa rin yung mga board of directors. Ganun pa rin yun. Di ba? Wala pa rin mangyayari. So dapat pag-isipan nyo na, dapat bang i-privatize ang Samselco? Kung ipa-privatize yan, mas maayos. Pang serbisyo niyan parang Meralco, Manila Electric Company. Yan ang dapat gawin. Dahil pag na-privatize yan mga kaibigan, talagang magiging maganda ang takbo ng Zamboanga City Electric Cooperative. Dahil kung makuha yan ng isang malaking kumpanya, meron silang salapi upang bayaran ng napakalaking utang ng Samselco. At makakapaglagay ang bagong kumpanya o bagong management ang sarili nilang board of directors na siyang magpapatakbo nito ng mahusay. Ganun lamang kasimple yan mga kaibigan. I-privatize nyo na yan para maging maayos ang takbo ng Zamboanga City Electric Cooperative. Hanggang kailan pa ba magtitiis yung mga tao?
O ngayon, magpapasko na naman. Nakasigurado ba na wala tayong kakulangan sa kuryente? Next year, magkakaroon na naman ng summer, magtatagtuyo na naman. Dapat ngayon, pinaghahandaan na ng Samselco kung ano ang kanilang gagawin. Yung mga generators ba, naka-ready na? Online na ba yan? Diba? Ang daming tanong. So, dapat maging maayos ang serbisyo ng Samselco. Huwag kayong magtatampo sa aming komentaryo. Opinyon namin to. At talagang may problema ang Samselco. Kung wala kayong problema, hindi kayo magkakaroon ng IMC. Hindi kayo magpapabidding ng isang management contract na siya magpapatakbo sa Samselco. Kasi kung maayos ang takbo ng Samselco, hindi nyo kailangan yan. Wala tayong utang. Kung maayos ang koleksyon, walang problema. Ang daming problema. Maraming ang accounts ang hindi nakokolekta. Hindi naman natin ma-access ang records ng Samselco kung ano-anong malalaking kumpanya ang may mga utang. Yung City Hall ba may utang? Yung Western Mindanao Command ba may mga utang? Yung mga planta ba may mga utang? Bakit hindi nakokolekta? Diba? Samantalang pag ordinary household ka, hindi ka makapagbayad ng isang buwan. Pagdating ng ikalawang buwan mo, putol ka na kagad. Tapos itong mga big time, nako, ilang buwan ang utang niyan? 3 buwan, 4 na buwan? Paano hindi magkakaroon ng limpak-limpak na tanguts itong Samselco kung hindi maayos ang pangungulekta? Ang dami pang mga illegal connections. Ako, wala akong makitang nag-iikot ng mga inspektor ng Samselco, nagbabahay-bahay upang tignan itong mga koneksyon ng kuryente. Wala! Yan ang problema. Tapos noon, nangongontrata pa sila ng mga magpuputol ng kuryente. Yung kapitbahay lang namin, ilang beses na biktima. Para hindi maputol yung kuryente, nagbibigay ng 50 pesos, 100. After 1 week, balik na naman. Ako, putol na naman ako. Kaya kung ordinary tayong household o mamamayan at hindi ka nakapagbayad dahil hindi naman talaga lahat nakapagbayad on time. Pero yun ang masakit. Dahil meron ng diskriminasyon agad. Kung ordinaryo kang mamamayan, hindi ka nakapagbayad sa loob ng 2 buwan, tigok. Tanggal, putol ang kuryente mo. Tapos pag magpaparekonek ka, magbabayad ka ng 300. 300 ba? Basta meron kang babayaran dyan na parang reconnection fee. Tapos ang tagal na nakatenga itong San Ramon Power Incorporated. Na gustong-gustong magtayo dito sa Zamboanga ng dirty coal-fired power plant. Ako po. Sa Talisayan, sa San Ramon, mag-ingat kayo dyan. Tutulan ninyo itong pagtatayo ng dirty coal-fired power plants dyan sa inyong lugar. So ang katayuan dito ni Konsehal Pinpin Pareha, yung dating barangay chairwoman ng Talisayan, na talagang ayaw niya dyan sa coal-fired power plant. Alam niyo mga kaibigan, napakasama ng epekto ng coal-fired power plant. Yung bansang Estados Unidos, yung Estados Unidos at iba pang mga bansa sa Europa, talagang ayaw na nila sa coal-fired power plant. Tignan niyo yung China, napakatindi ng kanilang smog at marami nagkakasakit. Itong usok na lumalabas dyan, laso niyan mga kaibigan, mga chemical. Imagine, susunugin yung coal. Yung coal na yan, mga fossilized fuel yan mga kaibigan. Hinuhuka yan at sinusunog yan. Ako po, yung usok niyan, yan ang lumalabas sa ating environment at nakakasira yan. Sabihin nila, nako, hindi totoo yan. Anong hindi totoo? No, we're using clean technology. Anong clean technology pagsasabi mo? As long as meron ka sinusunog na fossilized fuel, talagang walang clean technology. Maliban lang, wag niyong palabasin yung usok dyan sa planta ninyo. Maniniwala ako na talagang clean technology ang ginagamit ninyo.
Ayun, kaibigan, yun ang magandang deals, di ba? Huwag kayong magpalabas ng usok. Diyan lang sa loob. Gumawa kayo ng malaking dome. Diyan nyo lang paikot-ikutin yung usok, ayos lang. Kahit maglagay pa kayo ng 10 coal-fired power plant sa Zamboanga at sa iba pang bahagi ng Mindanao, okay na okay. Basta wala kayong ilalabas na usok. Yan ang sabi natin. Meron pa kayong pa-clean coal technology. Basahin ninyo sa internet mga kaibigan para maniwala kayo. Yung epekto ng coal-fired power plant sa environment at yung carbon emission niya matindi. Napakadumi niyan mga kaibigan. Tapos kailangan pang gumamit ng napakaraming napakaraming tubig. Kaya lahat ng mga coal-fired power plant, karamihan malapit sa may water source. Itong mga coal-fired power plants mga kaibigan, ito ang number 1 source ng carbon dioxide emissions. At dahil dito, ayan ang nagpapalala sa global warming. Grabe, no? Pero balikan natin yung mga kaibigan. Commercial muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Bueno mga kaibigan, kayo nakikinig pa rin dito sa talakayan sa mga chismis, komentaryo, opinyon ng Radyo Mindanao. Dito lamang sa RPN Zamboanga, Radio Philippines Network. 1008 sa inyong AM band at tayo nang papakinggan sa malaking bahagi ng Mindanao. Partner natin sa Maynila ang CNN Philippines at ang DWIZ. Balik tayo sa itong ill effects ng coal-fired power plant mga kaibigan sa ating kalikasan. Alam niyo ba sa noong 2011 sa Amerika, umabot sa 1.7 billion yung tonelada ng carbon dioxide emissions. Dahil yung bawat isang typical coal plant nagge-generate ng 3.5 million tons ng carbon dioxide bawat taon. Ako po. Dahil itong pagsusunog ng mga coal ay ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng smog. Ito yung halos wala ka nang makita. Remember mga kaibigan, nung masunog yung kagubatan ng Indonesia at umabot sa Zamboanga yung usok, halos wala tayong makita. Hindi natin makita yung Santa Cruz Island. Yan ang tinatawag na smog. Dalawang words yan, pinag-isa. Ito yung fog at smoke. Kaya smog. And then, itong pagsusunog ng mga coal, ang mga iba't ibang coal-fired power plant ay siya ring nagdadala ng acid rain at toxic air pollution. Itong acid rain mga kaibigan, itong mga chemical kasi although hindi natin sila makita dahil gas sila, pero minsan naamoy natin to. Kumakapit siya sa mga ulap. At pag ulan yan, bagsak itong acid rain. Kasama na dyan. Pag naliligo yung mga bata, nakaka-apekto yan. Sa ating mga palaisdaan, sa karagatan, sa ating mga patubig, kanyang katindi ang acid rain. At bukod pa dyan mga kaibigan, ang coal-fired power plant ay siyang pangunahing source ng sulfur dioxide pollution. Na talagang, this really takes a major toll
on public health, including by contributing the formation of small acidic particulates that can penetrate sa ating mga baga. At inaabsorb to mga kaibigan ng ating dugo sa katawan. At itong sulfur dioxide naman mga kaibigan ay isa rin sa mga pangunahing sangkap o pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng acid rain na siyang sumisira sa ating mga pananim, sa ating kagubatan, sa lupain, at nagiging acidic itong ating mga lawa at iba pang yung mga streams yan. At alam nyo ba, ang isang coal-fired power plant ay nakakapag-emit ng 14,100 tons of sulfur dioxide every year. Itong 1 ton mga kaibigan, ang equivalent yan ay 1,000 kilo. So 1 tonelada yan. Bawat taon, imagine 14,100 tons ng sulfur dioxide ang nilalabas dyan. Kaya yan ang malaking problema. At bukod dyan ay nagbibigay pa rin itong coal-fired power plant ng nitrogen oxide. Ito yung nagkukos ng ground level ozone o smog. Yung sinasabi natin kanina na makakasira sa ating baga. At ang kawawa dito, yung may mga hika, yung may mga asthma, yung mga bata at yung matatanda. Dahil hindi nyo na-realize kahit meron kayong mouth mask o face mask, talagang papasok pa rin yan dahil napakaliit ng mga particles na yan. At alam nyo ba na ang isang coal-fired power plant ay nakakapaglabas o nakakapag-emit ng 10,300 tons of nitrogen oxide bawat taon. Grabe. Yung sulfur dioxide, 14,100 tons bawat taon. Nitrogen oxide, 10,300 tons bawat taon. Ako po. Ano mangyayari sa atin? At bukod pa dyan, meron pa tinatawag ang mga dalubhasa na particulate matter. Itong particulate matter mga kaibigan, ito yung mga soot o mga abo na lumalabas dyan sa mga chimney. Itong dambuhalang chimney ng coal-fired power plant na siyang nakaka-aggravate ng chronic, siyang nakakapagbigay ng chronic bronchitis, nakakapagpalala ng asthma at nagiging cause ng premature death. At siyempre, pag may mga particulate matter ay halos may hirapan ang kalapit ang ating lugar na makakita dahil obstruct nito ang ating visibility because of the smog. At alam nyo ba kung gaano karaming particulate matter or soot or fly ash ang inilalabas ng isang maliit na coal-fired power plant? 500 tons ng airborne particles bawat taon. Itong airborne particles mga kaibigan ay hindi natin makita yan dahil airborne nga, sumasama sa paglalanghap natin sa hangin. At hindi lamang yan, napakadami pa. Meron pang mercury. Ang coal-fired power plant, nag-i-emit to ng ang usok nito, maruming usok nito, maitim. Ay nag-i-emit ng mercury, isang toxic o nakakalasong heavy metal na maaaring makasira sa ating mga utak at magbigay ng problema sa ating mga puso. Kaya yan ang matindi. Alam nyo ba na napaka-deadly ng mercury? Ito yung nakikita sa mga thermometer mga kaibigan, ay parang silver, parang metal na liquid metal. Pero nag-i-emit din ng coal-fired power plant ang ganyan at talagang napaka-toxic niyan. At bukod pa sa mga harmful pollutants na nilalabas itong isang coal-fired power plant ay meron pang naitalang mga lead, 114 pounds of lead o tingga
4 pounds of cadmium at iba pang mga toxic na heavy metals at ganun din ang trace amounts ng uranium sa mga usok. At siyempre yung carbon monoxide sa isang taon ay nakakapag-emit ang coal-fired power plant ng 720 tons of carbon monoxide na siyang dahilan at nagiging masakit ang ulo at nakakadagdag sa stress sa mga tao, lalo-lalo na may mga sakit sa puso. At bukod sa 720 tons bawat taon ng carbon monoxide, 220 tons of hydrocarbons ang inilalabas ng isang coal-fired power plant. At itong hydrocarbons ay isang volatile organic compounds na siyang nakakaapekto sa ating atmosphere. At ito ang nagpo-form ng ozone o nakakasira ng ating atmosphere. At bukod sa 220 tons of hydrocarbons bawat taon, ay bumubuga rin ng 225 pounds of arsenic ang coal-fired power plant. Na itong arsenic, mga kaibigan, can cause cancer. Sa isang daang tao, isa ang maapektuhan ng cancer dahil sa arsenic na inilalabas nitong dirty coal-fired power plant. Dahil yung arsenic ay nakakaapekto hindi lamang sa tao kundi maging sa mga tubig na iinumin ng mga tao. Kaya yan ang napakahirap, mga kaibigan. Kaya lagi nating tandaan natin walang may bibigay na mabuti ang coal-fired power plant sa Zamboanga. Imagine, napakatagal na ng coal-fired power plant na yun, yung proposal, di ba? Inapruban niya ng mga konsehal ng walang nang walang public hearing. Nauna pa yung approval before public hearing. Nung naging maingay na sa mga radyo yan saka pa sila gumawa ng public hearing dyan sa pag-propose building ng construction ng coal-fired power plant sa Talisayan. At siyempre, ginawa ang nagtatatag niyan itong Alsons, Alcantara and Sons. At upang makapasok sa Zamboanga, ginawa nilang San Ramon SRPI, San Ramon Power Incorporated. Kaya kita niyo yung mga propaganda, talagang kaliwat kanan. Sana matignan to ni Secretary ni Manay Gina Lopez. Ang ginagawa ngayon ng SRPI, nagkukumahog, binabakuran na nila yung lugar para sabihin nagsisimula na sila ng construction. Nung ipinropose sila yan, dapat daw by 2015 tapos na, 2016 kompleto na, operational na yan. 100 megawatts daw para gagamitin ng Zamboanga at yung sobra ibibenta sa ibang lalawigan. Hindi natuloy yan. Dahil marami nang nangyari, marami nang dahilan ang ginawa itong SRPI. Sinabi nila, dahil nagkaroon ng rebel seed sa Zamboanga, natake ng mga rebelde, napospon yung aming plano, nasira tuloy. Yan ang mga dahilan. Pagkatapos naman yan, naging dahilan naman nila, dapat talaga ma-improve muna yung collection ng Samselco para masigurado kaming merong ability na makapagbayad ang Samselco sa amin, kuryente. Ay, ang daming dahilan. Yung pala, ang pondo nila, ginamit nila sa Sarangani sa pagpapatayo ng mas malaking dirty coal-fired power plant. Doon na nyo nadalhin sa Sarangani. Hindi namin kailangan sa Zamboanga yung dirty coal-fired power plant. Ang kailangan namin dito, renewable energy. Yun ang kailangan natin, solar power, solar farms ang kailangan ng Zamboanga City. At iba yung wind energy, yung kuryenteng ma-generate ng hangin at yung kuryenteng ma-generate ng sikat ng araw. Yan ang kailangan. Maraming form of energy, mga kaibigan, mga renewable energy. Kahit yung alon sa dagat makakapagbigay ng kuryente yan. So dapat nating isipin ang kalikasan. Huwag tayong basta-basta makikinig sa mga pambobola ng ibang mga tao.
Marami tayong naririnig ng mga chismis. Meron dyan magagarang mga sasakyan. Meron dyan naging pumondo sa politika. Wow. Mga chismis yan na naririnig natin. Siyempre, chismis puro aligasyon lamang yan. Unless na may umamin, na may nakatanggap. Pero lahat ng ito puro aligasyon, puro chismis, walang basihan. So yan mga kaibigan, yung ating muling pagpapaalala. Tutulan natin itong pagtatayo ng coal-fired power plant sa Zamboanga. Dahil pagsisisihan yan bandang huli ng mga tao. Hindi nyo kagad, alam nyo, hindi kagad basta mararamdaman ang epekto nitong coal-fired power plant. Sa first 3 years, first 5 years, wala pa yan. Siguro pag umabot na ng mga 10 taon yan, ako po. Diyan na yung dadaming kaso ng asthma, andyan na yung madadaming kaso ng kung ano-anong may mga sakit. Dahil sumasama yan sa ulap, sa hangin. At hindi lang Zamboanga ang apektado niyan, pati ibang kalapit na lalawigan. Diyan sa Zamboanga Sibugay, sa Zamboanga del Sur, sa Zamboanga del Norte. Nako po, kung saan yung hangin, doon, nako. So kailangan tandaan natin mga kaibigan, let's oppose itong proposed construction ng coal-fired power plant. At i-insist natin sa gobyerno, sa SAMSELCO, itong renewable energy. Ang problema, itong SRPI, gaano katagal to? Ilang years? 25 years? Ilang taon ba to? At meron pa tong exclusivity clause Saan ba kayo nakakita mga kaibigan? Binigyan ng exclusive yung San Ramon Power Incorporated na siyang magtayo ng dirty coal-fired power plant. Pero sa kontrata, kailangan walang ibang papasok. Walang ibang kumpanyang papasok maliban lamang dito sa SRPI ng Alcantara and Sons. Meron ba naman ganyan? Bakit kailangan ng exclusivity? Di ba mas maganda yung mas marami, mas maganda? Di ba? Maganda yung healthy competition. Di natin malaman kung bakit inaprubahan. Kung bakit inaprubahan yung exclusivity na ibig sabihin na habang naka-enforce yung kontrata, walang ibang kumpanya ang pwedeng magtayo ng planta sa Zamboanga City. Grabe, no? Kaya kailangan na manindigan ang mga mamamayan sa Zamboanga. Tutulan ninyo, mga kaibigan, ang pagtatayo ng coal-fired power plant. Sumulat tayo sa Greenpeace. Sumulat tayo sa mga environmentalist group. Sa Facebook, ikalat natin ang ating pagtutol sa pagpapatayo ng SRPI ng isang coal-fired power plant sa Zamboanga, and let's insist on renewable energy. Hindi pa pwedeng isakripisyo dito ang kapakanan ng mas nakakarami over sa mga interes ng iilan. Ayan lamang mga kaibigan. Talagang dapat tutulan talaga to. Si Tatay Digong Duterte nga ayaw na ayaw sa coal-fired power plant, di ba? Marami, bukod sa Alcantara and Sons, andyan dyan ng San Miguel, andyan dyan ng Avoitis. Itong Avoitis, minsan talagang imagine, ang daming pag-aari ng Avoitis, mga kaibigan. Alam nyo, pag nagkakaproblema sa SAMSELCO, bumibili ng kuryente sa Avoitis. Ang daming pag-aari ng Avoitis. Itong Avoitis, ang may-ari nito si Don John Ramon Avoitis. Don John Ramon Martinez Avoitis. Isang Spanish-Filipino na businessman to na siyang presidente ng Avoitis and Company at ng Avoitis Equity Ventures.
pag yan ang kumilos, naku po. Kahit sa Davao, hawak nila yung kuryente ron. Hindi lamang sa Davao. Pati sa Cotabato Light, mga kaibigan. Yung sila may hawak sa Cotabato Light and Power Company, Davao Light and Power Company, meron pa pati sa Mactan Enerzone Corporation. Talagang tubong-tubo, di ba, mga kaibigan? Meron silang itong Aboitiz, meron silang meron din ang dami nitong mga coal. Pero kailangan i-pursue ng Aboitiz yung run-of river hydro, o kaya yung geothermal. Ayan, mga kaibigan, mahalaga. At hindi yung coal-fired power plant. So tutulan natin yung SRPI, yung pagtatayo ng coal-fired power plant. I-welcome natin yung SRPI kung renewable energy ang itatay nila dito, mga solar farms. Huwag kayo maniwala pag sinabi ng mga iba, hindi kasi yung solar power, pag walang araw, walang kuryente. Huwag kayo maniniwala sa ganun, panluloko sa tao yun. Alam nyo, pag may araw, kumukolekta ng kuryente ang solar farms. At iniimbak itong kuryente sa mga baterya para pagdating ng gabi, matatakbo tong baterya, makakapagbigay ng kuryente. May mga iba dyan nagsasabi, nako, wala tayong dapat asahan sa solar kasi ang mainit lang ang araw pagdating ng certain hours in the day. Huwag kayo maniwas, pambobola ng mga ilang tao. Isipin ninyo kinabukasan. Pero mga kaibigan, paubos na naman yung ating oras. Batiiwan natin yung itong Blue Jazz Beach Resort and Water Park. At nakikinig sila sa atin. Araw-araw tayong bumabati sa Samal Island. At kung gusto ninyong mag-celebrate ng weddings, birthdays, anniversaries, o kaya reunion ng pamilya, business conference, retreats, seminars, or workshop, maaari kayong magpunta sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park, o kaya maaari niyong tawagan sa 082-284-2000, o kaya sa kanilang cellphone numbers, mga kaibigan, sa 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin ang kanilang mga telephone numbers. Cellphone numbers 082-284-2000. At sa cellphone, you can text them, inquire about the kanilang mga amenities, mga rates ng kanilang mga hotels. Ay maaari kayong mag-text or tumawag sa 0998-967-8001 up to 8005. Nako, napaka world class ang amenity ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Mga kaibigan, tabi lamang ng Davao City yan. 10 minutes lamang ang layo niyan kung sasakay kayo ng water taxi. At dito na kayo kagad sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. So good afternoon sa lahat ng mga staff and employees. At siyempre kay Alili, nagpapabati sa kanyang asawa na si Ramil Kamay. At sa lahat na rin ng mga taga-Baliwasan. Sa Baliwasan, sa Norte Family, sa Zamboanga, sa lahat ng mga Zamboangueños, mga Tausug, Yakan, Sama, Lumad, everybody. Wala tayong, sa Zamboanga, lahat Pilipino. Wala tayong Muslim, wala tayong Kristiyano, lahat iisa. Lahat tayo mga Pilipino. Take care, I love you, Mama Chup Chup. Hanggang bukas mga kaibigan, salamat sa pakikinig. Sa Radyo Mindanao, dito lamang sa RPN, Dito po like Zamboanga. Ito po ang balingkod. Alasinto saying I love you, Mama.